Magandang hapon po mga kababayan. Umakyat tayo ngayon ng bridge mga kababayan para marating natin ang isang pamilya upang maihatid natin ang ating pagmamahal. Kaya sa tulay na ito mga kababayan, ito ang naging tulay para marating natin si nanay. Kaya samahan niyo po pa rin ang buong team dahil walang kapaguran sa araw-araw ng pag-akyat. No, kahit gaano katuktok yan ng mga kabundukan mga kababayan, basta tayo, ang buong team ni Madam Lore ay handang suungin para maghatid ng pagmamahal sa mga kababayan natin. Kaya sa hapong ito, bago maputol ang bridge na ito, tara na, sugurin na natin si nanay. So ayan mga kababayan, no? Nandito na tayo, malapit na tayo at ganun pa rin ang ginagawa natin. No, nilalakbay natin ang mga kabundukan at marami-rami na rin ang ating napasok na mga bukid para maihatid natin mga kababayan yung ating tulong. So, ang ganda naman dito. Nandito na naman tayo sa freskong hangin. Wow, ang daming kambing. Bakit? Okay, magandang hapon po sa inyo Nanay Remedios and Tatay Pedro. Si Pedro, Tatay Pedro. Ilang taon na ba si Nanay? 60, ma'am. 60 kasi senior lang. Si Tatay Pedro? 60 na po. Ay, parehas kayo. 60 na po. 63. 63. 60 and then 63. Kumusta ang buhay-buhay Nanay Remedios? Buhay namin, ma'am, mahirap. Bakit nasabi nyo kaagad na mahirap? Kasi wala na siyang trabaho mula nung nagka-pandemic. Ano bang trabaho ni Tatay Pedro dati? Construction. Akala ko si Tatay Pedro taga-alaga ng manok ni San Pedro. Construction. So nawala na yung construction. Ano na ngayon ang trabaho ni Tatay? Pinagbukid na nila. Sa bukirin na lang. Nakikibukid na lang kami. Hindi na kaya mag-construction. Hindi na kaya. Bukod doon sa may pandemic, okay na ngayon, hindi na kaya kasi may edad na. Oo nga naman, hindi na kaya ni Tatay. Saka hinihingal na siya. Iyon, kasi mabigat ang trabaho. Pero sa bukid, Tatay, kaya nyo po. Kaya po ng konti. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Pahinto-hinto. Opo, kasi kanina hinihingal kayo nung pagdating nyo. Di ba po? Kasi mabigat din ang trabaho sa bukirin. No? O, Nanay Remedios, ilan po ang anak natin? 7, ma'am. 7. Lahat po ay may mga... Yung dalawa, ma'am, wala pang asawa, dalaga at binata pa. mga ilang taon na sila? 20 yung isa, 18 yung isa. Oh, okay. Tapos anong mga trabaho nila? Kapapasok lang sa trabaho, kahapon lang sila pumunta. Saan sila ngayon? Sa Baguio, ma'am. Silang dalawa. Wow. At least kahit paano, may naumpisa ng trabaho ang mga anak nyo. Pagdating ng 1 buwan, 2 buwan, kahit paano makapadala na at makatulong na sa inyo. Ano? So, dalawa na lang po kayo dyan ngayon ni Tatay. Opo, ma'am, kasi wala sila. Dati 5 kami. Ngayon na pumunta sila sa Baguio, nabawasan kami. Dalawa na lang kayo. O, kumusta ang buhay-buhay, Tatay Pedro? Medyo humihinga pa rin pero may ang buhay. Mayroon ang buhay ngayon. Mahirap ang buhay. No? Sa bagay, ganun talaga. Ang dami naghihirap ngayon. Gaya ng sinabi niyo po kanina, Nanay, ay nadaanan ng pandemic. Talagang ang dami. No? Sana makabawi tayo. Pero ganun pa man, wala tayong magagawa. No? Talagang ganyan ang buhay natin. Ang gawin natin, tama yung ginagawa ni Tatay. Kahit paano nagtatrabaho, hinay-hinay, no? Ayon sa kakayahan ni Tatay Pedro. At kahit papaano may pambili ng bigas at may makain sa araw-araw. Iyon, dasal natin. Sana tuloy-tuloy yung trabaho ng mga anak nyo para kahit papaano makaginhawa si Tatay sa bukid dahil may edad na. No, dahil may edad na, ilang taon na lang, hindi na talaga kakayanin ni Tatay magtrabaho sa bukid. Pero ang layo yung sa mga kapitbahay, Nanay, ano? O, tinan mo, Nanay, narinig natin, puro hunin ng ibon. Kiwik!
Kasi Ganon. ma'am, dito kami napadpad eh. Bakit? Paano kayo napadpad dito? Taga saan ba kayo noon? Sa Dagupan ako ma'am. O, Dagupan po kayo. Si Tatay Pedro, Dito lang. dito. Talagang ito yung, dito din siya pinanganak. Ah. Parang halos wala kayong bahay dito. O wala kayong kapitbahay dito, nanay. Opo, No. So dito nabuo ang mga anak nyo na 7. Kaya pala medyo nakarami si tatay, no? Bahis din kayo tatay, no? Dinala nyo dito si nanay sa liblib para walang, kahit makasigaw, walang makarinig kay nanay. No, Tatay Pedro? Opo. Andaling kausap ni nanay. Ni tatay, andaling kausap ni tatay, nag-upo ka agad. Okay, so ayan po mga kababayan, napakagandang lugar. Ayan na naman, ang sarap ng hangin langhapin. Kaya itong gustong gusto ko dito mga kababayan, yung hangin talaga, no? Kasi pag nasa city ka, hindi mo ito malanghap na ganito kasarap langhapin, no? Hindi mo talaga. Pero pag dito ang sarap at ang gaan sa pakiramdam, ang sarap sa pakiramdam na talagang pag pumapasok yung hangin sa ano mo, sa puso mo. O, di ba? Nandito yung bahay ni nanay. Ito yung kapaligiran ni nanay. Opo, ma'am. Oh, see? Green na green. Oh. Ay, ganyan yung pinapanood namin sa nakikinood lang kami sa cellphone ng may cellphone. Nanonood kayo? Napanood yun na po ako, nanay? O, Oo, anong ginagawa ko? Ganito rin. Pati yung si Rocky din. Oh, napapanood yung po pala. Si tatay, nakapanood po kayo sa akin, tatay? Diyan po sa parting, diyan po sa may gumot. Nagkulala. Ay, napapanood yun na O, mula pala Kaya- kami. O, kundi mainam. Kayo na naman ang panonoorin ng mga kapitbahay nyo. Kumusta naman din ang mga anak nyo, nanay? Kahit papaano, napadalhan kayo, nabigyan kayo pag meron sila. Ma'am, paminsan-minsan lang kung merong sobra, ganun lang. May pamilya naman sila. Opo, mahirap din po ang buhay. Okay na rin yun. Kahit papaano, paminsan-minsan, pa konti-konti, kahit papaano, nakatulong din sa inyo. Pa-extra-extra lang trabaho. Kung minsan, wala talaga. Kaya ako pumunta doon sa kalsada, yung ang sinabi ko sa kanila, uutang ako ng bigas. Saan po kayo uutan ng bigas? Doon sa kabilang bahay. O tapos, nung pumunta Tapos, kayo, Sabi pinautang nila, kayo? Hindi pa. O sige. Tapos may nagsabi sa akin na may naghahanap sa akin. Kaya ako lumabas. Nakita ko nga yung, ayan o. Ibig sabihin, pumunta kayo doon sa malayo, sa kalsada, para manghiram sana ng bigas. Nagkataon din Na may na dumating kami, Nabasa ko yung mga sa t-shirt kaya niya. hindi na kayo nanghiram ng bigas. Hindi pa ako nakahiram, mamaya pa sana. Bakit hindi mo na kayo nanghiram bago kayo lumabas para sigurado na may pag-uwi nyo dito meron kayo maisasaing? Hindi na ako humiram ata. Nakita ko na yung ganyan o, pag-asa. Nandito lang kami kasi ganun din ang gagawin sana namin. Manghiram din kami ng bigas sa inyo. Kayo yung pag-asa namin, ma'am. Pag-asa, bakit nasabay nyo kami ang Ay, pag-asa? siyempre, mula noong inaabangan ko na kayo doon, o, sa kalsada. Bakit inaabangan nyo kami doon sa kalsada? Hindi nyo alam kung kami ba ay babalik dyan o hindi. Bakit inaabangan nyo kami? Hindi parang kayo yung yung daan ng daan ng, tawag doon? Daan ng pag-asa. Oh, ayun. So ibig sabihin, kahit hindi kami dumating ngayon, talaga nag-aabang kayo doon. Oo, Nagbaka kumain. sakaling dadaan kami uli. So ayan po mga kababayan, no? Pumunta pala si nanay doon sa bandang may kalsada para sa manghiram ng kabilang, bigas. Ganun pa man, hindi na nakahiram dahil nakita ang buong team na hinahanap din siya. Nagkataon din na hinahanap namin siya at nagbabaka sakali din siyang makita kami na pag dumaan kami uli dyan, haharangan kami ni nanay. Meron na palang naka-monitor na pala tayo ni nanay, inabangan na pala tayo. Nagkataon, ang bet ng Diyos, hindi siya nakahiram ng bigas, hindi na siya humiram dahil syempre, alam niya na merong pag-asa daw. Nanay Remedios and Tatay Pedro, meron kaming surprise sa inyo. Grabe, nuhans pala to. Luhan? Uy, Ricardo. Pasok mga Remedios! Anong dala-dala? Ito, entra.
Let me love you. Let me kiss and hold you tight. Si tatay nakatingin sa akin, kaganon lang. Doon. Ang bata. Ay, patay. Madam. Ay, nahulog. Nahulog. Lord. I'm a man and you're a woman. It's only human you wanna be. Let me love you till my That's one tender kiss and Umupo kita. Ayan, yeah. So, bibigyan natin ng pambili ng karne si Nanay Remedios. O, anong karne ang bibilihin ni Nanay Remedios para ipakain ni tatay na yung may sabaw? Karni baboy, karni manok, saka isda. Yan lang, ma'am. Isda. O, dapat magsabaw po kayo, Nanay Remedios, ha? Para makahigop si tatay. Kasi pagod sa bukid, galing sa bukid, pagod at kailangan niyang sabaw, no? Okay, so ayan. Mayroon na naman tayong inakyat ngayon dito sa kabundukan, no? At alam nyo mga kababayan kung bakit tayo laging umaakyat dito, bukod sa makalanghap tayo ng sariwang hangin, bukod sa makakuha tayo ng iba't ibang prutas na libre lang, no? At makatulong tayo kahit papaano mapuntahan natin yung mga liblib na nakatira sa liblib mga kababayan na halos hindi maabot ng ating gobyerno dahil sa sobrang layo na. So ito yung ginagawa natin, sinusuot natin, pinupuntahan natin kahit papaano makapagbigay tayo ng munting pag-asa tulad ng sinasabi. Maraming salamat po, ma'am, sa mga binigay niyong grasya. Sana po marami pa kayong matulungan na gaya namin. Yan, maraming salamat po. Sige, Walang salamat, anuman Nanay salamat. Remedyo. Tatay, Pedro, minsahin niyo po sa mga biyayang natanggap natin. Unang-una pasalamat po sa Panginoon at Yes. binigyan kayo ng daan na mapatungo dito. Lalo na kayo nagdaan na lumakad ng malayo-layo. Parang mahatidan lang kami ng malaking tulong o ayuda sa amin. Maraming salamat po. Yan, wow. Muli, maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal from HLI USA and Starbright USA, Sir Romy and Ma'am Linda Octavo from Portsmouth, Virginia, USA, and Ma'am Miss J from Chula Vista, California. Maraming salamat po sa inyong ginintuang puso. Naway pagpalain pa po tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Naway ibigyan pa po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway ibigyan pa po tayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa po tayong matulungan at akyatin ng mga kabundukan upang maghatid ng biyaya sa kanila. Maraming salamat po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, paki-share, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Trayta. Maraming salamat po. God bless us all.